Hey guys, welcome back to the channel. And medyo matagal na yung last video ko, but I do want to update yung isang video ko, the video with the zero bill, remember? Dun sa mga nakanood, guys. And if I am wrong, I will admit that I am wrong. So, sasabihin ko na sa inyo, mali ako doon sa vlog na yon. Kasi, actually, yung wife ko una nagsabi sa akin na parang may adjustment yata ginawa yung Meralco. Kaya tayo naging zero bill. Pero kasi ako, sobrang na-excite kasi ako nung nakita kong zero bill eh. So, kala ko talaga yun na yun. Yung solar and yung net metering namin, kaya kami naging zero bill. And I was wrong. Okay? Hindi ko na chinek yung buong bill I have here, yung mga Meralco bills namin. So, I will explain it to you guys. So, anyway, punta tayo dito sa comments. 4 at Richard Tan, 1707. Bill deposit yan. Binalik na basta 2 years good payer customer, parang 1 month ng dating bill, pareho tayo. Yes. So, kaya nagkaroon ng adjustment dahil nga pag good payer ka na in 2 years, required ang Meralco magbalik ng yung parang dineposit natin, di ba? So, yun yung nangyari. Kaya, papakita ko sa inyo, guys. So, ito, applied credits. So, ito siya. So, makikita nyo from here, di ba? May nakalagay dyan. Nakalagay dito, applied credits minus 4,312. I'm assuming, yun yung bill namin. 4,312.77. Kasi yan yung na-credited. Guys, alam naman natin, di ba, sa panahon ngayon, it's been how many months? Sobrang marami nang nahihirapan sa mga Meralco bills. Meron na nga kaming solar, meron na nga kaming net metering, meron pa kaming mga binabayaran, and I will show you kung magkano. Okay? So, ito nga yung April. So, yung April, let's move past April first. So, nung dumating nung May, naging 6,380 yung bill namin. So, this is because bumalik na rin yung parents ko from their Euro vacation. So, ina-expect namin, oh, yeah, di ba, usually, yan naman ng bill namin kasama yung net metering, nasa mga 5,000, so naging 6,000. Okay? Tapos, ito yung nakakatawa, nung June. Nung June, naging 13,850 pesos. Guys, meron na kaming solar nito sa lagay na to. 7.7 kilowatt hour package, tapos 14 solar panels, tapos meron pa kaming net metering on top of that. Tapos we're still going to pay, or we still paid nung June, 13,850. Grabe. I know, ang dami na nating nakikitang nagrereklamo sa social media and whatnot, di ba? Ito, sa philstar.com, Senators push probe into rising electricity bills. Finally, sa wakas. Kasi sobrang dami na naghihirap talaga. Minsan nga sobrang parang nakakadismaya pag nakikita ko yung mga nakikita ko sa online na parang mas mahal pa yung bill nila sa Meralco kaysa dun sa sahod ng asawa. Tapos minsan meron pang, bakit hindi naman sila nagsistay doon? Bakit yung bill umabot ng XXXX number of 100,000? Parang ganun. Parang, oh my God. Anyway, etong July, naging 10,488 pesos. But still, guys, ano to? Ano nang nangyayari? Kaya lang siya naging bumaba, I think, is because malaking bagay dyan yung ginagamit nga namin tong EcoFlow. If you wanna watch my videos, bumili nga kami nung wife ko ng EcoFlow. Actually, siya bumili nito para meron kaming backup hybrid work from home. Tapos, ang ginawa ko naman, instead na sasaksak namin and meron kaming battery backup, ang ginawa ko, bumili ako ng solar panels na 2. That's going to be a separate video, okay? Kasi for the EcoFlow yan. Ang ginagawa ko is, charge ko yung EcoFlow kasi almost 2,000 kilowatt hour siya eh. Malaki siya, malaki yung capacity niya. So, ang ginagawa ko, charge ko siya sa umaga hanggang around 3 to 4 p.m. Tapos, ginagamit ko na siya sa gabi. Nakakatipid. So, I think this is one of the reasons kaya naging 10,488. While I am reviewing
yung ano namin, itong ang Meralco bills namin, ito pa nakakatawa. Kasi nga may net metering kami. So may export, yung excess energy na na-harvest nung solar namin, ine-export. So binibili yan ng Meralco na mas mura. Okay? So nakakatipid sila dyan. And at the same time, nakakabawas, nakakamenos yun sa bill namin. So ang export nung April, nung nag-zero bill nga kami, is nasa 5,702. Okay, good. May, 5,387. Dito na tayo nakakatawa. Okay? Yung nagkaroon ng bill shock tayo at nagkaroon ng price hike sa Meralco, ang net metering export namin, yan from 5,000 plus naging 3,541. Guys, almost 2,000 pesos yung nawala sa export. So, I don't know kung anong nangyari dito. Kasi yung weather naman nung May and yung June, halos parehas. This July pala, sorry, ganun pa rin. Yung net metering export namin, nagstay na siya sa 3,863. So, I don't know kung ano explanation this, but bumaba nga yung net metering, which is very disheartening. Ang napansin ko rin, yung kilowatt per hour na binabayaran from April na lang from April, 15 pesos 0.75 pesos per kilowatt. Tapos ngayong July, naging 16.18 pesos per kilowatt. Yun lang ang talagang nakakadismaya. Kasi hindi ako mahilig mag-vlog ng mga negatives. But this is really, sa buong Pilipinas na to, siguro, or sa mga nagsusubscribe sa Meralco, like, we are really, ano bang feeling na to? Parang feeling kong parang kang nasakal na may magagawa ba tayo? May choice ba tayo? But ngayon, hopefully, may mangyari dito sa Senators push probe into rising electricity bills. I don't know if kung may mangyayari dyan. But this doesn't feel right at all. Grabe, no? Kasi gumastos na nga sa pagpapakabit ng solar, pati dun sa legwork dun sa net metering, tapos ganito pa rin yung bill, which is crazy. Crazy. Ang iniisip ko lang is, paano kung wala? Paano kung wala kaming solar, net metering, EcoFlow? Itong 13,000 na to, yung pinakamataas na ngayon, latest, is probably going to be like around 30 to 40,000. Lahat tayo recently na mga nagsusubscribe sa Meralco, nafe-feel yung bill shock. Talagang nakaka-shock, okay? Please, empathy naman sa mga tao. Huwag naman ganito. Tapos on top of that, yes, nagkaroon pa nga ng mga rolling blackouts. I don't know, may nagkaroon pa yata ng awards yung Meralco. Okay, tapos recently pa, nagkaroon pa ng awards nga itong Meralco, top honors at the 2026 Asia Pacific Stevie Awards, winning gold, silver, and bronze trophies, along with the prestigious Grand Stevie Award for Innovation in Corporate Social Responsibility. Social responsibility. Man, are you kidding me, man? May iba naman tayo, okay? Kasi may ongoing case na tong Meralco. Dito naman tayo sa Go Solar. Okay? Not good news. Para sa akin, pero hindi naman to sa equipment or whatnot. Pero ang ayoko lang is, I was trying to get, what do you call this? I was trying to clarify some of the warranties nung solar panels. Kasi nga, napansin ko nga, pag acts of God, hindi counted. Okay? Hindi kasama dun sa warranty. Acts of God meaning lumindol or bumagyo, super typhoon, tapos nasira yung solar panels, yan. Hindi siya covered. Hindi siya covered. Okay? So, I was just trying to get clarification. And napansin ko, yung dun sa social media nila sa Facebook, isang tanong, isang sagot, then the following day na. Nakakatawa nga Kasi once na nag-reply na sa akin, hindi na siya ulit magre-reply after ko mag-reply. So this went on for ilang days hanggat sa naasar na talaga ako. And then talagang sinabi ko na doon sa chat nila sa Facebook, official page nila sa Facebook, na subscriber na kami. Bumili na kami ng produkto nyo. Tapos ganun. Okay? Tapos nung nagalit na ako, hindi na siya nag-reply. Oh, man.
Mga tao dyan sa Go Solar, kung if you are listening to this, kung sino man may hawak nung social media nyo, oh man, that's the treat. Ah, man. Shout out pala sa Nothing Phone. Bumili ako ng bagong Nothing Phone. Ito, nagkaroon ako ng problema. Actually, nag-inquire ako kasi dun sa technical side, dun sa phone, same day, nag-reply ka agad. Yan ang customer service. Okay? Okay, Go Solar, please. Please, please lang. On top of this, sa Gmail. Dito naman tayo sa email. Kasi same day to eh. Nag-leave ako ng message sa Facebook and then nag-leave din ako ng message sa email nila. So, yung email support nila, may message was sent May 16 this year. Okay? Ang reply sa akin is July 15. Guys, kahapon lang nag-reply. June, July. 2 months. Go Solar, ganito ba? Ganito ba tayo? Are we going to play this game? 2 months bago kayo nag-reply for a simple question and clarification about the warranties. That is, oh my God, I don't know. Okay? So, kaya ako nga ginagawa tong vlog na to, guys, kasi para makita nyo yung experience ko, experience namin, ng household namin, using Go Solar. So, eventually, kayo rin talaga magde-decide kung saan kayo makakahanap ng, saan kayo kukuha ng solar solution nyo. Okay? Saan kayo makakatipid? Saan yung tingin nyo mas trusted? Okay? When it comes to the customer service side, yan, medyo... So, I'm telling you the bad side din. Ito yun. So you guys know. That is the latest update. It's not a good update, pero real reviews nga tayo. So guys, that's it. Hindi siya masyadong magandang update. Hindi talaga magandang update, but hopefully magdasal na lang tayo na umayos dahil grabe, no?